Magandang araw mga classmates at welcome sa Wika Harian Online World. Ako si Ate Michelle. Kumusta na kayo? Naalala niyo pa ba kung ano ang ipinagdiriwang natin tuwing buwan ng Agosto? Tama, ang buwan ng Agosto nga o tuwing buwan ng Agosto, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Kung kailan inaalala natin kung gaano kahalaga ang ating sariling wika, no? Lalo na ang wikang Filipino. Ayan. At sa araw na ito, ipagpapatuloy nating pag-aralan ang wastong paggamit ng Filipino. Kaya simulan na natin. Sabayan niyo ako sa pag-awit ng ating Kumusta, Kumusta song. Narito na! Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralala-la-la-la-la-la, 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 tralala. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralala-la-la-la-la-la, tralala-la-la-la-la-la, tralala-la-la-la-la-la. Sa araw na ito mga classmates, pag-aaralan natin kung paano ginagamit ang dito o doon at rito o roon. Yan, madalas nating nakikita at ginagamit ang mga salitang dito, rito, doon at roon. Pero kailan nga ba natin pinapalitan ng titik D tungo sa titik R sa mga salitang ito? Yan, makinig kayo ng mabuti mga classmates ha, ipapaliwanag ko sa inyo. Pinapalitan natin ang dito o doon, okay, ng rito o roon kapag ang pantig o salita na nauuna sa mga salitang ito ay nagtatapos sa patinig at mga titik na W at Y. Yan. Tatatandaan niyo pa ba kung anong mga patinig? Ang mga patinig ay mga titik na A, E, I, O, at U. At ginagawa natin ito para mas maging madulas ang ating pagsasalita. Okay? Magbibigay ako ng halimbawa. Tignan niyo ang halimbawa. Masaya rito sa parke. Tignan niyo, ang ginamit ay rito. Bakit ginamit ang rito? Tignan niyo yung salita na nauuna sa salitang rito. Masaya. At ang salitang masaya ay nagtatapos sa titik A na isang patinig. Kaya rito ang ginamit natin. Okay? Patinig, rito. Okay? Masaya rito sa parke. Okay? Kung ang pantig o salita na nauuna naman ay nagtatapos sa katinig. Okay? Yung katinig naman, lahat ng mga titik maliban sa A, E, I, O, at U. Okay? Pero sa paggamit naman ng dito o doon, hindi kasali yung katinig na W at Y ha. Ayan. Kung ang pantig o salita na nauna sa salita ay nagtatapos sa katinig, dito o doon ang ginagamit natin. Katulad na lang sa pangungusap na ito. Marami akong kaibigan dito. Tignan nyo, dito yung ginamit. Kasi tignan nyo yung salita sa unahan. Kaibigan. Yung kaibigan nagtatapos sa katinig na N. Kaya, dito ang ginamit. Okay? Hindi rito. Dito. Naintindihan ba yun, mga classmates? Ayan. Kung hindi natin papalitan ng titik R, ang titik D sa pangungusap, yan, ano kaya ng titik D sa titik R ang mga pangungusap, ano kaya ang mangyayari? Tignan natin yung ginamit natin kaninang pangungusap ha. Masaya dito sa parke. Masaya dito sa parke. Parang hindi masyadong madulas no yung pagkabigkas ng pangungusap. Kasi dapat rito yung ginagamit sa pangungusap na ito. Yan, hindi kasing daling sabihin yung pangungusap. Okay.
O, ito naman ang susunod na pangungusap. Siya ay pumunta roon sa palengke. Tignan nyo nga, tama ba yung paggamit ng roon sa pangungusap na ito? Siya ay pumunta roon sa palengke. O, sige, tignan natin ha. Roon ang ginamit. Tignan natin yung salita bago ang salitang roon. Pumunta. Ang pumunta o ang salitang pumunta ay nagtatapos sa titik A na isang patinig. Kaya tama, roon nga ang kailangan nating gamitin sa pangungusap na iyan para maging mas madulas ang ating pagbasa sa pangungusap. Sabihin mo nga ako, siya ay pumunta roon sa palengke. Pakinggan naman natin ang pangungusap na ito. Bumili siya ng prutas doon. Bumili siya ng prutas doon. Tingin nyo, tama ba yung paggamit ng doon sa pangungusap na ito? Tama, syempre. Kasi kung titignan natin nauunang salita, prutas. Nagtatapos ito sa katinig na S. Okay? At sabi natin kanina, kapag nagtatapos sa katinig, no? Maliban sa katinig na W at Y, doon o dito ang ginagamit. Kaya tama ang gamit ng doon sa pangungusap. At ito rin tatandaan ninyo ha, kapag ang pangungusap ay walang nauunang salita, halimbawa, dito o doon, ano, yung unang-unang salita sa pangungusap, titik D ang ginagamit natin. Okay? Katulad na lang sa halimbawang ito, doon siya pupunta o walang nauna sa salitang doon. Kaya tama, titik D ang gagamitin natin, hindi titik R. Okay? Madali lang ba? Naintindihan nyo ba mga classmates? Ang dapat lang nating tandaan na ang titik D sa unahan ng salita ay pinapalitan natin ng titik R kapag ang naunang salita dito ay nagtatapos sa patinig at titik W at Y upang mas maging madulas ang ating pagbigkas sa pangungusap. Tandaan niyo yan ha. O sige, mukhang handa na kayo para sa isang maikling pagsasanay. Tignan natin ang mga pangungusap na ito. Isipin natin kung dapat ba nating palitan ang titik D sa titik R. Handa na ba kayo? Sige, ito ang unang pangungusap. Mabibili ang gulay patlang sa palengke. Mabibili ang gulay patlang sa palengke. Alin ang dapat gamitin? Doon o roon? Ano ang inyong sagot? Tignan natin ang salita bago ang patlang ha. Sa anong titik ito nagtatapos? Ayan, tama. Ito nga ay nagtatapos sa titik Y. At naalala niyo ba yung paliwanag natin kanina? Kapag ang salitang nauuna ay nagtatapos sa patinig at mga katinig na Y at W, ang gagamitin natin ay rito o roon. Ayan. Kaya naman, ang tamang sagot ay roon. Okay? Hindi doon ha, roon. Kasi yung salitang gulay, nagtatapos sa titik Y. Okay, sumunod na pangungusap naman. Tignan nyo ito. Patlang din ako bibili ng isda. Patlang din ako bibili ng isda. Ano ba ang dapat nating gamitin? Doon o roon? Tignan ninyo, meron bang salita bago ang patlang? Wala. At sinabi natin kanina sa paliwanag na kapag walang sinusundang salita, ang gagamitin natin ay nagsisimula sa titik D. Kaya naman ang tamang sagot ay doon. Doon din ako bibili ng isda. Ito naman ang kasunod na pangungusap. Makikita patlang ang kayamanan. Makikita patlang ang kayamanan. Alin ang gagamitin natin para sa pangungusap na ito? Dito o rito? O tignan ninyo ang salita bago ang patlang. Sa anong titik ito nagtatapos? Nagtatapos ito sa titik A na isang patinig.
patinig. At ano nga ang paliwanag kanina? Kapag nagtatapos sa isang patinig, ang gagamitin natin ay titik D o titik R? Titik R. Kaya naman tamang sagot ay rito. Makikita rito ang kayamanan. Okay? O sumunod na pangungusap naman ito. Simulan natin patlang ang paghahanap. Simulan natin patlang ang paghahanap. Tignan ninyo ang salita bago ang patlang. Sa aling titik ito nagtatapos? Ito ba ay patinig o katinig? Anong kailangan natin? Anong gagamitin natin? Dito o rito? Yan, nagtatapos ito sa isang katinig, ano? Titik N. At sabi natin sa paliwanag, kapag nagtatapos sa katinig, maliban sa W at Y, ang gagamitin natin ay nagsisimula sa titik D. Kaya ang tamang sagot ay dito. Simulan natin dito ang paghahanap. Ayan. Lagi nating tatandaan ang ating natutunan ngayong araw na ito ha, mga classmates. At dahil napag-aralan na natin ha, ang wastong paggamit ng titik D at titik R sa mga salitang ito, handa na tayo para sa ating kwento. Yan. Pero bago tayo magsimula, awitin na muna natin ang oras ng kwentuhan song. Narito na. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Ayan, maraming salamat mga classmates sa pagsama sa akin sa pag-awit ng oras ng kwentuhan song. Okay? Mga classmates, ano-ano ba ang mga ginagawa ninyo tuwing umuulan? Yan. Alam nyo kasi sa ating kwento ngayong araw, mapakikinggan natin kung ano ang ginawa ng magkapatid ng isang araw na umulan. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay Kapag Umulan. Ito ay mula sa USAID ABC Plus na isinulat ni Aid Cynthia. Kaming magkapatid ay mahilig maglaro sa parke. Isang araw naku, biglang umulan. Mabilis akong naghanap ng masisilungan. Ngunit, nagpatuloy pa rin sa paglalaro ang aking kapatid. Hindi ko gusto ang ulan. Nagagawa nitong malungkot at nakakatakot ang araw. Nababasa rin nito ang aking damit na pwedeng maging dahilan para ako ay magkasakit. Kadiri! Natalsikan ako ng putik ng aking kapatid. Basang-basa na ang aking damit. Basang-basa na din ang damit ng aking kapatid. Ngunit, wala siyang pakialam. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro. Masayang paglalaro. Maya-maya, kumaway ang aking kapatid at tumakbo pa uwi. Naku, tatakbo siya sa gitna ng ulan. Tatakbo ba ako? Ayaw kong mabasa. Pero, ayaw ko rin maiwan mag-isa sa parke. Psh, psh, psh. Napakaraming putik. Talon, talon, talon. Wow! Tumatalsik ang tubig kahit saan. Masaya palang maglaro sa ulan. Huminto ang ulan. Oras na para umuwi. Naroon ang aking kapatid. Nagulat siya nang makita ako. Basang-basa at maputik. Pero sobrang saya. Gustong-gusto ko ang ulan. At dito nagtatapos ang kwentong Kapag Umulan na mula sa USAID ABC Plus at isinulat ni Aid Cynthia.
Nakinig ba kayo ng mabuti, mga classmates? O, sagutin natin ang mga tanong na ito, ha? Ano ang ginawa ng magkapatid ng umulan? Yan. Ano bang ginawa nila? Pareho ba sila ng ginawa? Tama. Ang isa ay sumilong at ang isa naman ay naglaro sa ulan. Nasan bang magkapatid ng umulan? Magaling, sila ay nasa parke. Bakit sila nasa parke? Tama, kasi doon sila mahilig maglaro. Bakit hindi naglaro sa ulan ang nagsasalita sa ating kwento? Anong dahilan? Ba't ayaw niya, no, na maglaro sa ulan? Oo, dahil ginagawang malungkot daw at nakakatakot ng ulan ng araw at nababasa rin ang kanyang damit. Nanatili ba siyang nakasilong hanggang sa dulo ng kwento? Hindi ba? Tumakbo rin siya sa ulan dahil ayaw niyang maiwan ng kanyang kapatid sa parke. Ano ang naramdaman niya habang tumatakbo sa ulan? Tama, natuwa siya at naisip na masaya pala na maglaro sa ulan. Mahusay mga classmates, nakinig kayo ng mabuti, ha. Sa ating kwento, napansin natin na magkaiba ang ginawa ng magkapatid nang umulan sa parke. Ang isa, nalungkot, no? At ang isa naman ay nagpatuloy sa paglalaro. Pero sa huli, naisip ng ating tauhan na maaari namang maging masaya kahit na umuulan, kahit na maputik at tulad nila, sana kapag umuulan o di kaya ay may hindi inaasahang pangyayari o di kaya ay may dumating na problema, ay matutuhan nating tignan ang brighter side of things, no? Yung mas magandang parte, no, ng ating pinagdaraanan. Ayan. At dahil pinag-usapan natin ng ulan, gagawa tayo ng ating payong craft. Papakita ko sa inyo ang ginawa kong payong. Ayun, ang ating payong. Nakikita niyo ba? Ayan. Gagawa tayo ng ating payong craft. At paano ba gawin ang ating payong craft? Papakita ko sa inyo ang mga kailangan nating gamit. Kailangan natin ng paper plate. Okay. Kailangan natin ng makukulay na papel. Kailangan natin ng stick, no? At kailangan din natin ng kahit anong makulay na bagay na gagawin nating hawakan ng ating payong. Katulad na lang nitong fuzzy wire na meron ako. Kailangan din natin syempre ng pandikit at gunting. Simulan na natin ang ating payong craft. Una, hahatiin natin sa gitna, no? Gupitin natin sa gitna ang ating paper plate. Ayan. Pagkatapos, didikit natin ng mga bilog. Okay. Kung ayaw ng bilog, kahit na anong disenyo, pwede ninyong idikit. Pwedeng malalaking bilog, maliliit na bilog. Kung gusto nyo mga tatsulog, pwede rin. Okay. Ngayon, idikit na natin ang mga bilog. Okay. Yung isa naman.
Isa na lang. Ayan. Pagkatapos, kuha tayo ng isa dun sa dalawa nating ginawang paper plates at gugupitin natin mula dito hanggang dito sa gitna. Pero hindi natin siya gugupitin ng buo. Kailangan may matitirang espasyo. Pagkatapos, ipag-didikit natin sila katulad na lang ng ginawa ko. Okay. Dahil para maging mas maayos, pwede rin kayong kumuha ng tape at i-tape lang natin yung dalawang bahagi kung saan natin ginupit para hindi siya gumalaw. Ito. Dito rin. Pagkatapos, kuha tayo ng stick at ididikit natin dito sa likod ng ating gawang payong. Ito sa bahaging ito. Para madikit natin yan, kuha tayo ng tape. Ayan. At panghuli, kunin natin yung fuzzy wire. Iikot lang natin dito. At kumuha tayo ng kurba. Ayan. Meron na tayong payong. Ayan. Meron na tayong payong art. Okay, pagtabihin natin yung dalawang payong art natin. Okay. Ayan. At kung tapos na kayo sa paggawa ng inyong payong art, pwedeng-pwede nyo ring i-share sa amin ang inyong mga gawa. Basta itag nyo lang ang Knowledge Channel. O ano na ba mga ginawa natin ngayong araw mga classmates? Sige nga, isa-isahin natin. Nalaman natin ang pagpapalit ng D tungo sa R upang maging mas madulas ang pagbigkas ng mga pangusap. At narinig natin ang kwento ng magkapatid at ang kanilang ginagawa tuwing umuulan. Kuha tayo ng ating payong art. Yan, marami na naman tayong natutuhan. At bago tayo tuloy magpaalam, awitin muna natin ang ating Wika Harian song. Narito na! Nagsimula ang lahat sa mga titik, kapag nadikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita, mga salita na bumubuo ng isang diwa. Umasa, sumulat, bumuo ng salita, pangungusap, talata, bahagi ng wika, pag-aralin silang lahat, bawat isa. At ikaw ay matututo sa pagbasa. Maraming salamat mga classmates at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam!